Una sa lahat, pampasaherong jeep biglang humarurot sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nabangga pa nitong isang modern jeep bago nawalan ng kontrol. Gumulong-gulong pa ito bago tumaob. Ang ilang pasahero humandusay matapos tumalsik mula sa jeep. Ang sinapit nila at iba pang pasahero, abangan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon Pilipinas, kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga maagang uuwi ng probinsya para sa Semana Santa, dagsana sa mga terminal. Pero pagkuha ng tiket sa mga bus, pahirapan na. Bukod sa mga terminal, mga simbahan dinagsa rin ng mga deboto para sa linggo ng palaspas. Mga tulog na residente, binulabog ng malaimpyernong sunog sa Barangay Obrero sa Quezon City. Sa pulsa video, siklista sa Antipolo, ninakawan ng kasabay niyang rider sa daan. Petrogas Angels, pinatumba ang Creamline Coast Smashers para makuha ang kauna-una nilang All-Filipino Conference crown. Sack race ng isang paaralan, kinaaliwan ng netizens dahil sa kakaibang trip. Mga kapatid, halos punuan na po ang mga bus pa Batangas at pa Bicol Region sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ngayong Palm Sunday. Ang ilang pasahero tuloy, night trip o panggabing biyahe na lang ang nakuhang tiket. Live mula sa PTEX na sa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta? Tuloy pa rin ba ang dating ng mga pasahero dyan? Andre, Nix, wala nang patid yung dating ng mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Karamihan sa kanila hindi na nakakuha ng day trip ticket dahil sa dami ng nag-advance booking simula pa nga noong isang linggo. Sumalampak na lang sa sahig si Geraldine at 6 na anak sa loob ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Dito na sila kumain at nagpalipas ng maghapon habang hinihintay ang biyahe pa Masbate mamayang alas 8 ng gabi. Kasi yun na lang daw po yung pinaka-available na ticket. Buti na lang po nagbabaon na lang po na kami ng pagkain. Kasi po pag uuwi pa kami, lalo po kami malakyan sa pamasahe. Gaya ng mga biyahe pa Bicol, jam-pack na rin ang mga bus pa Batangas. Kaya naman ang mag-asawang ito, inilaban na ang pagsakay sa ordinary bus sa kabila ng matinding init ng panahon. Wala pa nga kaming ticket pero binigyan na kami ng boarding pass. Sa bus na lang babayad. Kailangan bukas ang bintana para di mainit. Pagtsaka na lang. Kailangan Sabi ng pamunuan ng PITX, titindi pa ang dagsa ng mga biyahero sa susunod na 3 araw. Simula tomorrow, mas tataas na yung bilang ng ating food traffic dahil yung iba ay naka-advance booking na simula nung April 12 pa lang hanggang April 16. But definitely on Wednesday, mas mataas pa yan dahil yan po yung last day of work day. Yan naasahan natin maraming mag-walk-in na mga pasahero. Sa pagtataya ng PITX, aabot sa 2.2 milyong pasahero ang magtutungo sa terminal sa buong Semana Santa. Nakaantabay naman na ang mga additional trip pa Bicol Region para sa dumaraming bilang ng uuwi. Full alert na raw sa ngayon ang security personnel at may mga umiikot na canine dogs sa buong terminal. Paalala ng pamunuan ng terminal, ipinagbabawal ang pagdadala ng flammable materials at matutulis na bagay. Andre, Nix, as of 5 p.m., higit 100,000 na nga yung foot traffic dito sa PITX. Yung mga nakikita nyo ngayon dito sa aking likuran at dito sa mga gilid-gilid, no, sila o yung karamihan sa kanila yung mga pupunta pa lang doon sa Bicol Region at magsisimula nga yung night trip ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa inyo. Live mula sa PTEX, maraming salamat, Rainiel Pawid. Naka-alerto na ang mga ospital ngayong Semana Santa. Nagdeklara na kasi ng Code White Alert ang Department of Health. Layon po nitong tiyaking handa ang mga medical personnel na tugunan ang anumang health emergency ngayong holiday. Kaya naman,
Tutok ang DOH sa lagay ng mga biyahero at mga magpupuntang simbahan at pasyalan. Epektibo po ang Code White Alert simula ngayong araw, April 13, hanggang sa linggo ng pagkabuhay, April 20. Hinimok naman ni DOH Secretary Ted Arbosa ang publiko na mag-ingat, lalo na sa matinding init ng panahon na maaaring magdulot ng heat stroke. Samantala, nasa heightened alert na ang MRT Line 3 para sa Semana Santa. Nag-deploy ng mga pulis at security personnel sa bawat istasyon. May mga K9 units ding itinalaga para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Samantala, nag-abiso rin ang pamunuan ng MRT na suspendido o walang biyahe simula April 17 hanggang 20. Yan ay para sa taunang maintenance activities ng tren. Sa ibang balita, humarurot, nagpagulong-gulong hanggang sa tumaob ang isang pampasaherong jeep sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nasawi dyan ang 2 pasahero matapos tumilapon sa kalsada. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Biglang tumagilid hanggang sa bumagsak at tumaob ang pampasaherong jeep na yan sa bahagi ng eastbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Napanggapan niyan ang passenger side ng metallic green na kotse bago tumaob. Mabilis ang pangyayari dahil halos mahagip nito ang likuran ng katabing modern jeep. Sa lakas ng impact, dead on the spot ang 2 pasahero matapos tumilapon palabas ng jeep. Isa sa nasawi ang 19 anyos na lalaki na kukuha sana ng entrance exam. Sa driver seat po kasi siya eh. Sobrang sakit po kasi napakasipag po nun eh. Sipag mag-aral. 16 naman ang naitalang sugatan na pare-pareho ring pasahero. Isa sa kanila nagtamo ng pasa at sugat sa ulo na kinailangan pang tahiin. Ako ang pinakahuling nakababa kasi medyo naipit ako. Ang iba nakababa na yung katawan ko, baywang ko sumasakit at saka yung balikat ko. Kwento naman ng driver ng nabanggang kotse, binusinahan niya ang jeep nang makitang dumidikit ito sa kanya. Maya-maya, umiwas siya. Nung umiwas, pagdating sa bandang unahan, namalayan ko ng paggiwang-giwang na siya. Hanggat na tumama sa akin, inabot ako. Hindi na muna nagpa-unlock ng panayam ang driver ng tumaob na jeep na nasa kustudiyan na ng Quezon City Police District. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence, resulting to homicide, multiple injuries, and damage to property. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. 3 tao ang sugatan sa sunog sa isang residential area sa Quezon City. Ang tinitingnang mitya ng apoy na iwang nakasinding kandila. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga residente sa Makabayan Street sa Barangay Obrero, Quezon City kagabi. Ang ilan sa kanila nagkusa ng tumulong sa mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Bukod sa pagsaboy ng tubig gamit ang mga timba, sila na mismo ang nagsasali ng tubig sa mga fire truck. Nagsimula ang sunog pasado alas 11 ng gabi at umabot sa 3rd alarm bago ang hating gabi. Ang mga bahay po dito is made of light materials. So, mabilis pong kumalat yung sunog. Alas 4 na kaninang umaga na magdeklara ng fire out ang mga bumbero. Tila nahirapan silang maapula ang apoy dahil sa makikitid na daan at siksikan ng mga kabahayan. Wala namang napaulat na sawi pero 3 tao ang nagtamo ng minor injuries. Sa ngayon nananatili sa evacuation center ang mga nasunugan. Tupok na tupok. Nasa Muntalbang kami. Ngayon lang kami umuwi. Buti yung biyanang ko na ng kapitbahay. Wala naman nasaktan pero wala kaming nasalba kahit ano. Alas ko lahat, nandun lahat. Tupok. Pati pera. Naiwang kandila ang tinitinang dahilan ng sunog. Inaalam pa ang kabuang pinsalang idinulot ito. Isa pang naglalagablab na apoy ang sumiklab sa isang commercial area sa Dasmariñas, Cavite. Nagsimula ang sunog mag-aalas 2 kaninang umaga at umabot sa 3rd alarm bago naapula pasado alas 3. Wala namang napaulat na saktan o nasawi pero nasa 7,500 square meters ng lugar ang natupok. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng pinsala nito. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Awa na lang daw para sa matanda ng si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang mensahe ng common law wife niyang si Hanilet Avancenia ngayong 1 buwan nang nakakulong si Digong sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sama-samang nagsindi ng kandila, nagdasal
at nagsikantahan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang buwan na niyang pananatili sa kulungan ng International Criminal Court dito sa The Hague. Ginawa ang prayer vigil sa tapat mismo ng ICC. Ang panawagan pa rin nila, pauwiin na sa bansa ang dating Pangulo. Dumalo rin sa prayer rally ang common law wife ni Digong na si Hanilet Avancenia. Pinapalakas lang namin ang loob niya. Sabi ko, pray lang tayo, pray lang tayo. Pananampalataya na sa Diyos. Sabi niya, kung ano daw ang will ng Panginoon sa kanya. Yun ang... Ang simpleng hiling daw ngayon ni Hanilet, konsiderasyon para sa 80 anyos ng dating Pangulo. Awa na lang, miski wag nyo na lang alawin. Wag nyo na lang respetuhin. Awa na lang. Total, nagserbisyo naman yan, di ba? Nakiisa rin sa pagtitipon ang iba pang mga kaalyado ng dating Pangulo, gaya ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na ngayon lang uli humarap sa publiko matapos mospital at sumailalim sa medical heart procedure sa The Hague. Pati na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na isang linggo ring hindi nagpakita sa lugar. Git niya, mas titindi pa raw mararanasang panggigipit matapos pagbintangan siya umanong nagpakalat ng pulburon video ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang pulburonic video po ang nagbigay patunay sa matagal nang sinasabi ni Tatay Digong na matagal na niyang alam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Marcos Jr. Una nang sinabi ng NBI base sa kanila forensic analysis na hindi ang Pangulo ang nasa video. 5 buwan pa bago muling sasalang si dating Pangulong Duterte sa ICC Court para sa confirmation of charges. At sa mga panahon bago yan, nakatakdang din ginaman ng iba't ibang motion ng pwedeng ihain ng magkabilang kampo, kabilang na ang posibleng interim release ng dating Pangulo. Mula rito sa The Netherlands, nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Walong kandidato ng Administrasyong Marcos Jr. ang inendorso ni Cebu Governor Gwen Garcia para sa Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Visayas correspondent na si John Aroa. Buong norte ng Cebu ang nilibot ng mga senatorial candidate ng alyansa para sa bagong Pilipinas ngayong linggo. Ang Cebu ang isa sa mga vote-rich province ng bansa kung saan abot sa 3.7 million ang rehistradong botante sa probinsya. Sa 11 kandidato, 8 opisyal lang ang naiproklama ni Governor Gwen Garcia na suportado ng One Cebu. Kabilang dito sina Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Francis Tolentino at Binhor Abalos. Kabilang sa mga pinuntahan nila ang bayan ng Konsolasyon. Pangako ng mga kandidato, bubuhusan nila ng maraming proyekto ang Cebu sakaling manalo sila. Hindi naman malinaw kung bakit wala ang ilang senatorial candidates ng alyansa at kung bakit hindi sila naiproklama ng One Cebu. Paliwanag ni Garcia na kabatay sa kanilang prinsipyo ang pagsuporta nila sa mga kandidato. Pero binigyang diin din ng gobernadora na hindi siya nagsalita laban sa mga Duterte. Malaki raw kasi ang kanyang utang na loob sa dating Pangulo na nakakulong ngayon sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Pero sinabi rin ni Garcia na nire-respeto rin niya si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Dumami po ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabi na mahirap sila. Ayon sa survey ng Stratbase SWS nitong Marso, 52% ng respondents ang nagsabing sila ay mahirap. Yan po ay katumbas ng 14.4 milyon na pamilya. Mas mataas ng 1% kumpara sa bilang ng mahihirap na pamilya noong Pebrero. 36% naman ang naniniwalang hindi sila mahirap habang 12% ang nasa pagitan. Isinagawa ang survey mula March 15 hanggang 20 ngayong taon. Nasa 1,800 na rehistradong botante sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagsilbing respondents. Sinimulan na ang isang buwang overseas voting period para sa Bilang Pilipino 2025. Opisyal na binuksan ng COMELEC ang botohan kaninang alas 8 ng umaga, oras dito sa Pilipinas. Una raw nakaboto dyan ang mga rehistradong Pinoy sa New Zealand. Ayon sa COMELEC, formal na binuksan ang botohan matapos ang test voting period ng mga Pilipinong naka-enroll sa online voting at counting system. Dagdag ng poll body, nasa 93 posts abroad, 77 ang boboto online.
National positions lang ang iboboto ng overseas voters. Ibig sabihin, 12 senador at isang party list lang ang kanilang pagpipilian. Tatagal ang overseas voting kasabay ng pagsasara ng eleksyon sa May 12 sa bansa. Susunod, cellphone ng siklista hinablot ng rider sa kahabaan ng Marcos Highway. Tent sa isang paaralan sa Davao del Norte bumagsak sa kasagsagan ng graduation rehearsal. At mga namamasyal sa isang park sa Tagum City kinuyog ng mga bubuyog. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Hinablot ng isang rider ang cellphone ng isang siklista sa kahabaan ng Marcos Highway sa Antipolo City. Sapul sa dashcam video ang paglapit ng kawatan sa nagbibisikleta. Ilang saglit pa, mabilisan niyang kinuha ang cellphone ng siklista mula sa bag ng biktima. Agad namang humarurot ang rider. Naidulog na sa barangay ang insidente. Sa Cavite naman, arestado ang 2 suspect sa pagnanakaw ng isang convenience store sa Imus City madaling araw noong Huwebes. Ayon sa pulis, posibleng nang hold up muna ang mga suspect bago nakawan ng tindahan. Nakuha sa kanila ang ginamit na SUV para takasan ng krimen at isang kalibre 45 baril. Nahaharap sila sa patong-patong na kaso. Tinutugis pa ang 2 pa nilang kasabwat. Umatake ang mga bubuyog sa isang park sa Davao del Norte noong Miyerkules. Naghukulog ko ano? Natsukan? Di pa ako eh. Hindi, may bata ba eh. Nanay nakapunan. Lagi pa tsukan di pa sa taas. Isira, kinao! Nakay mama dapat. Yan po ang eksena sa Tagum City Energy Park kung saan mahigit 40 tao ang inatake ng mga bubuyog. Ayon sa information officer ng syudad, 4 sa kanila ang nilagnat at nakaranas ng allergic reaction. Nangyari raw ang pag-atake ng mga bubuyog matapos may bumato sa kanilang bahay pukyutan. Agad namang rumesponde ang beekeeper sa lugar at ngayon ay bukas na ulit ang publiko ang park. Viral ang video ng pagbagsak ng isang malaking tent sa isang paaralan sa Carmen, Davao del Norte. Nangyari yan sa kalagitnaan ng graduation rehearsal. Agad namang nakaresponde ang Carmen, Davao del Norte Police. Ayon sa mga otoridad, malakas daw kasi ang ulan nung araw na yan. Wala namang nasaktan sa nasabing insidente. Nakapagpatayo na rin ang bagong tent ang eskwelahan sa tulong ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management. Dagsa na po ang mga deboto sa mga simbahan sa pagsisimula ng Semana Santa ngayong araw. Nagtipon din ang mga kaanak ng biktima ng war on drugs. Anila, mas makahulugan ang paggunita ng Semana Santa ngayong taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ngayong araw ang linggo ng Palaspas o Palm Sunday, kaya naman dagsa ang tao para makapagpabasbas ng kanilang mga palaspas. Mismong si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang nanguna sa selebrasyon. Ito rin ang hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. Sinundan ito ng taimtim na prosesyon papasok ng Manila Cathedral bilang pagpupugay sa pagdating ni Hesukristo sa Jerusalem. Dagsa rin ang mga mananampalataya sa Quiapo Church kanina. Umaapaw hanggang sa labas ng simbahan ang mga deboto na dumalo sa misa. Nagtipon-tipon din ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings para gunitain ang Semana Santa sa Arnold Jansen Kalinga Foundation sa Maynila. Diyos ko, pinupuri kita. Ayon kay Father Flavie Villanueva, kilalang human rights advocate, nagsimula na ang totoong paghilom ng mga nawalan ng mahal sa buhay at sa iba pang matagal nang naghahangad ng hustisya. Maituturing umano ang Kwaresma bilang panahon ng pagninilay, lalo na raw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ikaw'y nasa piitan ngayon, panalangin, pagninilay, pagsisisi, ang panawagan marahil sa iyo.
Isa sa mga dumalo kanina ang tsuhin ni Kian de los Santos, ang binatilyong napatay sa anti-drug operations noong 2017. Hindi ko alam kung sino yung pinaniniwalaan ng Diyos at sana maniwala siya na merong Diyos. At sana itong pagtitiwala natin na merong Diyos, magpangyari na magbalik loob tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Umaasa ang mga tulad ni Randy na maging panahon ang mahal na araw sa pagbabalik loob gaya raw ng dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng bansa sa Semana Santa. Sa kanyang mensahe, hinimok ng Pangulo ang mga Pilipinong pagnilayan ang ipinamalas na pakikiramay at pagbibigay malasakit ni Hesukristo sa sangkatauhan. Tulad raw ng Panginoong Hesus, manatili raw sana tayong matatag at may magandang pananaw sa buhay sa kabila ng mga hamon. Naway magsilbi raw na inspirasyon ang pagtanggap ng Diyos sa atin para patuloy tayong magtiyaga. Umaasa rin daw si PBBM na sa pamamagitan ng ating mga pamilya at mahal sa buhay ay mabigyan tayo ng lakas para mas maging dedikadong gawin ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, taga-takpo ang pawis ng karamihan sa atin ngayon dahil sa napakainit na panahon. Pero ayon sa isang eksperto, posibleng sintomas rin yan ng isang medical condition. Alamin po natin yan sa Frontline Report ni Bea de Guzman. Grabe naman talagang kainitan talaga. Hay, tagaktak na agad ako sa pawis. Kakaligo ko lang eh. Grabe init. Talaga namang mapapa-hello summer ka na. Pero alam niyo ba mga kapatid na kapag ganitong tag-init, ilan sa mga kapatid natin ang super duper uber looper intense kung pagpawisan? Wala pang 5 minuto ang pag-uusap namin ni Teacher Ellen, pero kapansin-pansin na ang kanyang matinding pawis. Ako ay may kondisyon na tinatawag nating hyperhidrosis. Ito ay isang medical condition na nagdudulot ng sobra-sobrang pagpapawis sa iba't ibang parte ng katawan. Ayon kay Doc Bea Chan, isang licensed dermatologist, maaari itong maituring na hyperhidrosis kapag nararanasan na ito ng pasyente sa loob ng 6 na buwan o higit pa. Karaniwan ito ay idiopathic or hindi po natin alam kung ano po yung sanhi. Subalit, pwede rin itong related to certain conditions such as your hyperthyroidism. Si Teacher Ellen, bata pa lang nang mapansin niya ang pagtagaktak ng pawis sa mukha, kilikili, likod, kamay at paa. Anya, nakakalimang bimpo at 3 damit siya sa isang araw, higit pa kapag summer. Para rin maiwasan ang pagdulas at pagpuputik ng paa, lagi ring nakamedya si Teacher. Pero bukod pa dyan, malaking hamon din ang dulot nitong social anxiety. Pati yung intimacy, yung husband and wife. Yung anak ko, pagkarga ko, yung puwetan niya, pasana ng pawis. Pag nagle-lecture nga ako, minsan na-conscious ako kasi ang bata, hindi ko alam kung nakikinig ba sa akin or nakatingin sa armpit ko na aasiwa po ako makipagkamay. Kapag may mga okasyon. Mahirap po, mahirap. Si Evel Bathan naman, inspirasyon ng mga katulad ni Teacher Ellen sa pagbuo ng isang komunidad online na pinangalanan niyang Sweat Buddy. At dahil graduate ng electrical engineering si Evel, naisipan daw niyang gumawa ng do-it-yourself o DIY remedy. Yung naman po ng Sweat Body Kit natin, syempre yung electric adapter po natin, gagamitin. Then yung trace, yung pads, maglalagay tayo ng water para makover lang yung palad. Yun po, ilalagay mo lang siya dahan-dahan. Safe po ba ito sa mga, kunwari, bata? Hindi po siya recommended sa mga younger. Yung sweat glands is pinipigilan niya yung pag-release ng pawis. So, kamay mo. Nasa 3 taon na raw itong ginagamit ni Evol at nabawasan na ang kanyang labis-labis na pagpapawis. Ibinibenta niya raw ito ngayon sa halagang 1,200 pesos. May kasama itong mga towel, pouch, bag at stickers. Paalala naman ng doktor, mainam na magpakonsulta kung sa tingin ninyo ay mayroon kayong ganitong kondisyon. There are actually medical conditions that are not related at all times to poor hygiene. Kaya naman iiwasan po natin yung pagbubuli sa mga taong may ganitong karamdaman at tulungan na lang po natin silang makahanap ng tamang lunas. O paano mga kapatid? Stay hydrated ngayong summer. Bea de Guzman, News 5. Susunod, pagpapanggap ng isang lalaki sa Taiwan na kunyari nasagasaan sa pool sa dashcam.
Petrogas Angels na sungkit ang kanilang kauna-unahang PVL All-Filipino Conference title. At Filipino Army's party mode sa opening night ng concert ng BTS dancer na si J-Hope. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Pang Best Actor ang arte ng isang lalaking tumatawid sa Taiwan. Hinabol at sumampa kasi siya sa kasalubong na kotse para lang magpanggap na nasagasaan siya. Ang buong report narito sa Frontline News Abroad. Sa kuha ng dashcam ng isang kotse, kitang binabaybay nito ang kahabaan ng highway na yan sa Kaohsiung, Taiwan. Maya-maya, biglang bumagal ang takbo ng driver nang mapansin ang isang lalaking tumatawid. Pero ilang metro pa man ang layo ng sasakyan at pedestrian, bigla na lang naglakad ang lalaki saka sumampa sa unahan ng kotse. Agad namang umatras ang kotse pero panay pa rin ang habol ni kuya. Kahit binubusinahan na siya ng mga motorista, lakas loob ulit siyang sumampa sa kotse. Dito na huminto ang driver. Sinasadya na kasing isubsob ng lalaki ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang minuto na nakasampa sa kotse, kusang bumaba ang lalaki saka tumakbo palayo. Ayon sa mga otoridad, modus yan. Balak kasing palabasin ng lalaki na nasagasaan siya para hut-hutan ang driver. Hinahanap na ang lalaking sumampa. Sa Indonesia naman, nahulog mula sa putol na skyway na 40 feet ang taas ang isang kotse. Dire-diretso yang bumagsak hanggang sa tumama sa poste. Agad namang dinala sa ospital ang sugatang driver at kanyang sakay. Kwento niya, sinundan niya lang ang direksyong itinuturo ng navigational app. Ang hindi niya alam, ginagawa pa pala ang skyway na dinaanan. Wala namang nabagsakang sasakyan. Bumagsak naman ang isang eroplano sa Boca Raton Airport sa Florida, Amerika. Dahil sa impact, nagkasunog ang crash site kung saan nadamay ang nakaparadang kotse. Patay naman ang 3 sakay ng eroplano. Iniimbestigahan na ang sanhi ng pagbagsak. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Patayang 8 biyahero nang sumabog ang isang landmine o padibong na bomba sa Nigeria. Sakay ng isang bus ang mga biktima nang madaanan nila ang bombang nakatanim sa ilalim ng lupa. Sugatan ang 21 pang mga pasahero ng sasakyan. Sasagutin naman ng kanilang gobyerno ang pagpapagamot sa kanila. At ayon sa kanilang local media, laganap daw ang landmine sa lugar dahil sa madalas na pag-atake ng mga grupong Islam doon. Patuloy namang iniimbestigahan ang insidente. One for the books ang pagtatapos ng PVL All-Filipino Conference kahapon. Nakakuha po kasi ng Petrogas Angels ang kauna-unahan nilang All-Filipino title matapos talunin ang heavyweights na Creamline Cool Smashers. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Naging mainit ang bakbakan ng Creamline Cool Smashers at Petrogas Angels sa do-or-die Game 3 ng PVL All-Filipino Conference Finals kagabi. Sa harap ng libu-libong fans, matinding paluan at hampasan ang pinakawalan ng magkabilang panig. Maagang nakabuelo ang trio ni na MJ Phillips, Brooke Van Sickle at Jonas Abete para makuha ng Petrogas ang back-to-back sets. Pero sinubukan ng Creamline na bumawi sa third set sa panguna ni Gemma Galanza. Muntikan pa silang malaglag agad dahil sa sunod-sunod na errors. Sa deciding fourth set, nagsanib puwersa na sina Van Sickle at Sabete para sa 11-4 run. Final score, 25-21, 25-16, 23-25, 25-19 para sa Petrogas. Nakuha ng Angels ang kanilang kauna-unahang All-Filipino title at third overall championship sa kasaysayan ng liga. Binasag din nila ang 5-pit attempt ng Creamline.
Susi sa panalo ang 21 points on 17 attacks ng conference MVP na si Van Sickle, habang may 15 points and 4 blocks naman ang finals MVP na si Phillips. Yeah, just mindset was to continue to push. Creamline, you can't let up. They're the team that's just going to continue to fight and then keep coming at you like nonstop. It doesn't matter what the score is, and you saw that. We just have to keep trying our hardest and just stay together, and we prevailed. Our team has been through a lot, and I'm just so happy that we came together when the time was right, and we just showed a lot of resilience and grit, and I'm just so proud of this team. Binigyang parangal rin ang top individual players na nagpakitang gilas ngayong conference. Tinanghal na best outside hitter si Savvy Davison ng PLDT High Speed Hitters at Creamline star Bernadette Pons. Best opposite hitter naman si rising star Trisha Tubu ng Farm Fresh Foxes. Nakuha naman ni Bea De Leon at top rookie Thea Gagate ang Best Middle Blocker Award. Si Tang Ponce naman ng Choco Mucho ang hinirang na Best Libero, habang si Kyle Negrito ang Best Setter. Kinumpleto naman ni Ishi Lalong Isip ng Signal HD Spikers ang listahan matapos manalo bilang top rookie of the conference. Kahit tapos na ang komperensya, hindi pa rin tapos ang misyon para sa Petrogas, lalo't sasabak pa sila sa paparating na AVC Women's Championship kung saan makakaharap nila ang top volleyball clubs sa Asia. Lalaro din dyan ang Creamline at PLDT na seeded rin sa magkabilang pool. Magsisimula ang torneyong yan sa susunod na linggo, April 20. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Congratulations sa Petrogas. Samantala sa PBA naman, unang game, unang panalo agad para sa Northport Batang Pier sa Philippine Cup. Tinambakan po nila ang Terra Firma Jeep kagabi, 97-75. Double-double ang ginawa ni Arvin Tolentino para sa Batang Pier, 19 points at 12 assists. Nag-ambag din ng 18 points na William Navarro at 15 points naman para kay Joshua Munzon. Ito naman ang second straight loss para sa Terra Firma. Sa pangalawang laro, wagi rin ang NLEX Road Warriors laban sa Rain or Shine Elasto Painters. Tinambakan ng NLEX ang kalaban ng hanggang 17 points bago sinubukang humabol ng E-Painters. Final score 109-95. Efficient on the floor si Cyrus Torres na nakapagtala ng 28 points on 11 for 12 shooting. Todo hiyawan at party mood ang Filipino Army sa opening night ng Manila leg ng Hope on the Stage Tour ni BTS dancer J-Hope. Dumagundong ang MOA Arena sa performances ni Hobie sa kanyang fresh releases gaya ng Sweet Dreams at Mona Lisa. Pasabog din ang production para sa hits gaya ng Arson, Pandora's Box at Hope World. Kumanta rin siya ng medley ng ilang hits ng BTS gaya ng Mic Drop at Disease. Ito ang kauna-unahang solo performance ni Hobie sa Pilipinas at ang kick-off concert ng Asia leg ng kanyang tour. Mamayang gabi naman ang second night ng Manila leg ng kanyang Hope on the Stage Tour. First date gone wrong dahil sa technology. Diyan iikot ang highly anticipated Hollywood movie na Drop na palabas na ngayong araw sa Pilipinas. Ang producer at mga bida sa movie na yan, exclusive nating nakachikahan. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. I don't think I should go. It's just a date. Have fun! Hi, sorry, I got a drink. In your dating era ka ba? What if ang perfect first date mo naging nightmare dahil sa teknolohiya? Yan ang sinapit na mga bidang sina Violet at Henry sa highly rated at anticipated Hollywood thriller na Drop. Nakausap ng News 5 ang mga bidang Hollywood stars na sina Megan Fahey na sumikat sa The White Lotus at Brandon Sklenar na sumikat naman sa It Ends With Us. Anila, pinapakita ng pelikula ang pagiging sagabal ng digital intrusions sa real-life human connection na sana raw ay maging awareness sa mga tao at magkarelasyon. I think it affects everything we do. You know, I think it's unavoidable. Like, you have to put so much effort in now to not be just a victim. It's become a source of disconnection on a human level and a physical level for sure. I think people are getting used to saying things they can't say in person via text or email. Yeah. And it's, you know, it's
it's making it harder for people to have difficult conversations. Kwento naman ng direktor, kikiligin, matatakot, pero matututo raw ang mga manunood ng drop. You know, in terms of technology and protecting yourself, and also just realizing that while we all have this thing in our life, and that while it does enhance our life, for the most part, you always have to be mindful of people out there who are bad people. It's never the technology that's bad, it's the people who abuse it. So, how's this date going? Showing na ang drop sa mga sinihan sa bansa at worldwide. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, closed delivery van na bangga at nahulog sa tulay sa Bataan. Driver at pahinante patay. At sa Happy Weekend, tara na't mamasyal sa Enchanted Cave sa Pangasinan. Tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang binatang siklista matapos mabangga, sumemplang at mahagip ng sasakyan sa Quezon Province. Sa Bataan naman, 2 ang patay ng mabangga at mahulog sa tulay ang sinasakyan nilang closed delivery van. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. UP at nakatagilid ang closed delivery van na yan na nahulog sa tulay sa may Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX sa bahagi ng Bataan nitong Sabado ng umaga. Ang mga karga nitong produkto nagkalat sa paligid. Base sa inisyal na investigasyon, liliko na dapat sa may dinalupihan ang delivery van nang may mag-overtake na isa pang truck. Nabangga raw ng truck ang closed delivery van. Sa lakas ng impact, nawalan ng kontrol ang driver nito hanggang sa tuluyang dumiretso at mahulog sa tulay. Isinugod pa sa ospital ang 3 sakay nito pero dead on arrival na ang driver at pahinante. Sugatan naman ang isa nilang kasamahan. Hawak na ng mga pulis ang driver ng truck na nahaharap sa 2 counts ng reckless imprudence resulting to homicide, physical injury at damage to property. Nakahandusay naman sa daan ang binatang siklista na yan ng abutan ng mga rescuers sa may barangay Balay-Balay sa Mauban, Quezon Province, Sabado rin ng umaga. Ay babae nakabangga. Ayon sa investigasyon, aksidenteng bumangga ang 16 anyos sa biktima sa kasama niyang siklista sa may paahon na bahagi ng kalsada. Dahilan para sumemplang siya sa daan. Tiyempo naman na may dadaan na sasakyan sa kabilang linya kaya nahagip ang biktima. Naisugod pa ang siklista sa ospital pero namatay rin kalaunan dahil sa sugat sa ulo at katawan. Nakakulong naman na ang driver na naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa iba pong balita, binunot sa kasinunog ang aabot sa 15 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa Benguet at Kalinga. Habang sa Bulacan at Cavite naman, aabot po sa higit 11 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng mga operatiba. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Isang supot ng tibag na may lamang hinihinalang shabu ang nasabat ng pulisya sa isinagawang bayba sa San Jose del Monte, Bulacan kagabi. Nagkakahalaga yan ng 6.8 million pesos. Arestado ang isa sa 3 sospek na 51 anyos na kasambahay. Nakumpiska rin sa sospek ang 100,000 pesos na buy-bus money at isang cellphone. Nakakulong na siya habang tinutugis pa ang 2 pang nakatakas na sospek. Sa Cavite, kalaboso rin ang 4 na high-value drug personalities sa entrapment operation sa parking lot ng isang mall sa Bacoor. Aabot sa 700 gramo ng shabu ang nakuha sa mga sospek na may street value na 4.7 million pesos. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 4 na sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Benguet, aabot naman sa halos 5 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana ang nadiskubre ng mga operatiba sa barangay Kayapa sa bayan ng Bakun. Isa-isang binunot, sinira at sinunog ang mga marijuana. Sa Kalinga, nasa higit 50,000 at 400 puno ng marijuana naman ang binunot at sinunog. Nagkakahalaga yan ng higit 10 milyong piso. Ayon sa otoridad, walang naaresto sa ginawang operasyon. Patuloy rin ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Exempted na ang electronics sa mga dagdag taripa na ipinataw ng Amerika sa China at ibang mga bansa.
Base sa listahan ng U.S. Customs and Border Protection Office, hindi nasakop ng dagdag taripa ang mga smartphones, computers at components ng mga ito. Exempted na rin ang mga hard drives at computer processors. Ibig sabihin, hindi napapatungan ng mga ito ng 10% na taripa na ipinataw ng Amerika sa ibang bansa at sa 145% na import tax sa mga produkto galing China. Yan ay para hindi na madagdagan ang gastusin ng mga Amerikano sa mga sikat na high-tech products. One step closer sa Final Four ang USC Golden Tigresses matapos talunin ang UE Lady Warriors sa volleyball. 3 straight sets lang ang kinailangan ng uste para talunin ng UE. Isang panalo na lang ang kailangan ngayon ng Tigresses para makapasok sa playoffs. Bukod sa UST, naglalaban din sa pwestuhan ang LaSalle, FEU at University of the Philippines. Eliminated naman from playoff contention ang UE na wala pa ring panalo. Samantala, pinatumba naman ng Adamson Lady Falcons ang FEU Lady Tamaraws. Yun nga lang, non-bearing na ang laro dahil eliminated na rin from the Final Four race ang Adamson. Sa kabila niyan, espesyal pa rin ang laban para kay super rookie Shaina Netura na tinalo ang single-season scoring record ni the Phenom Eliza Valdez. May 314 points na ngayon si Shaina, 2 points higher sa naitala ni Eliza Valdez noong season 77. Pasabog kung pasabog ang performance ni Mother Monster Lady Gaga sa first day ng Coachella kagabi. Ilan sa pinerform ni Lady Gaga ang bago niyang kanta na Abracadabra. Sinamahan niya yan ng pasabog na transition sa kanta niyang Judas. Nag-perform na rin ang ENHYPEN at so far sila ang fastest K-pop boy group na nakapag-perform agad sa Coachella after nilang mag-debut noong 2020. Next, ano ang favorite swimming place mo? Swimming pool. Ayos. Talaga ba? Ayos, talaga ba? Hindi. Siyempre, May kasi mga kahit gusto ko sa pinupuntahan beach, kayo. ayoko lang ng sobrang grabe yung sikat ng araw. Ako, gusto ko yun. Siguro, hintayin ko na lang yung pag wala masyadong araw. Gusto ko sa La Union. Pag yung mga ganyan, La Union, pero malakas kasi ang hampas ng alon. Boracay, Palawan, Ayan. Bohol. Ayan. Okay din naman sa swimming pool. Mas kontrolado mo, kaya mo mag-laps, ganyan. Pero pag talaga yung dagat, yan yung mga beach Gusto ko natin. kasi wala akong kasabay. O, di ba? Swimming pool na nga. Bumalik ka ng isla. And hey, speaking of swimming, Nikki, may nadiskubre na namang lugar ang ating weekend buddy na nanonood ngayon, si Tito Mondi Lopez, na swak po na pasyalan ngayong tag-init. Basta hindi falls kasi pa-fall yan si Maria. Idagdag pa nga ang nakaka-relax na nature trip. O, narito ang report. Bago tayo mag-goodbye sa Pangasinan, final stop natin ang Enchanted Cave sa Bolinao. Sa entrance, bubungad ang malawak na hardin at cute na monkey. Say hey! Mahaba ba ang lakad papunta sa Enchanted na kuweba? Parang tinago ng kalikasan sa gitna ng mga puno at batuhan. Napampapogi sa mga feed, pamparelax pa sa soul. Yes mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Enchanted Cave at alam niyo ba na itong mga sa paligid ko, ayan yung mga corals na yan, mga 10 milyong taon na yan ay bahagi na ng dating dagat. Alam ko yan dahil nabasa ko dito. Binasa ko lang. Dito may pa-swimming pool muna habang hinihintay ang turn nyo na pumasok sa kuweba. At kapag moment nyo na, life vest ready, helmet on. Sa kalusungin pababa ang hidden gem na pasyalan. O eto na, tables plus malamig at relaxing na tubig. Worth every step para sa isang enchanted experience na ito. Sabi nga, tama muna ang hassle. Nature cuddle mo na yan. Sobrang nakaka-relax.
Refreshing. So yan, so after pumito ni Kuya, 30 minutes lang, then ibang batch naman. Para lahat ng mga kapatid natin ma-enjoy nyo. Sarap. Ang lamig. Next gala ulit. Mondi Lopez, News 5. Susunod, pasabog na solo stage ni Blackpink Lisa sa Coachella. Usap-usapan online. At sack race with a twist ng mga estudyante, kinaaliwan ng netizens. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Tatlong pwesto pa po ang pinag-aagawan sa Final Four ng UAAP Women's Volleyball. Ngayong araw, 4 na koponan ulit ang magtatapatan. At live po mula sa The Big Dome sa Smart Araneta Coliseum. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, kamusta na ba ang atmosphere dyan at ang mga laro ngayong araw sa The Big Dome? Andre, final few match dates na nga lang tayo dito kaya ang mga teams naghahabol ng makakuha ng panalo para makuha pa yung tatlong huling nalalabing spots sa Final Four dito sa UAAP Women's Volleyball Tournament. At sa kasalukuyan nga, magkaharap ang DLSU Lady Spikers kontra sa UP Fighting Maroons. Ongoing na nga ngayon yung set 4 kung saan lamang po ang Lady Spikers 2-1. Very crucial ang larong ito para sa magkabilang koponan. Sa ngayon kasi, seated as second ang LaSalle with an 8-4 win-loss card. At kung mananalo sila ngayon, posibleng makuha nila ang second spot sa Final Four at posible rin na makakuha ng twice-to-beat advantage. Inaasahang magiging crucial ang performance ni na DLSU Stars Angel Canino at Shevana Laput ngayong hapon. Samantala, ang Fighting Maroons naman nasa must-win situation na sa lahat ng kanilang nalalabing laro. Nasa 5th spot kasi sila ngayon at may tsansa pa na makapasok sa semis. Kanina naman, mabilis na dinispatcha ng NU Lady Bulldogs ang Ateneo Lady Eagles in just 3 sets. Kahit guaranteed na sa Final Four, looking for momentum pa rin ang NU para sa twice-to-beat advantage pagdating ng semis. Matatandaang sila ang unang na-clinch ng semi-spot at ngayon ay may 11-2 win-loss record na sila. Nagtala ng triple-double kanina si Bella Belen with 14 points, 13 receptions and 10 digs. Habang may 12 points naman si Alyssa Solomon as she returned back to action after missing out 2 games. Samantala ngayon, formally eliminated na po ang Adamson, UE at Ateneo ngayong season. Andre, dumako naman tayo sa men's volleyball tournament. Kumpleto na po ang Final Four picture na pinangungunahan ng top seed na NU at FEU at makakaharap nila dyan ang UST at ang LaSalle. Ito muna yung final match date ngayon bago ang Holy Week at tignan natin mamaya yung resulta ng LaSalle at UP game dahil dito nakasalalay kung mabubuo na rin ba yung Final Four picture ng Women's Volleyball Tournament. At yan muna ang latest dito sa Big Dome. Andre? Maraming salamat, Ian Suyu. Usap-usapan online ang pasawog na performance ni Blackpink Lisa sa Coachella 2025 sa Amerika. Pinerform dyan ni Lisa ang kanyang hit song na Money, maging ang kanyang bagong kantang Elastigirl. Bukod sa mismong Coachella performance, viral din ang soundcheck videos ni Lisa kung saan ipinamalas nito ang kanyang live vocals. Pinusuan niya ng kanyang fans. 2021 nang i-launch ang solo career ng Blackpink member na si Lalisa. Ayan, ako naman magtatanong. Dre, nakasali ka na ba ever doon sa classic na palaro na yung may sack race? Oo naman. Yung may sako. Hindi yung sa ulo nakita. Hindi, oo naman. At competitive ako. Basta mabilis talaga akong tumatalon-talon. Ikaw? Masaya. Oo, diba? Nagawa ko na rin. Exciting Larong talaga bata yun. yan eh. Pero yun, nakita nga natin yun na viral. Nga, ito kasi yung viral ito na, na sack race ng mga estudyante. Kasi parang may mali eh. Tingnan nyo.
natatatalo ng dalawang estudyante sa sack race na yan sa isang paaralan sa Cagayan. Pero kasi imbis na sa legs, sa ulo nila isinuot ang sako. Naging Halloween eh. Todo panic naman po ang kakampi ng isang manlalaro na taga-guide niya. Nagdire-diretso tuloy, nakita niyo naman po, yan ang player sa nakaupong audience. Kuwela naman daw para sa mga kalahok ang naging experience nila sa classic na palarong ito na sack race with a twist. Gusto ko yung tilino. Siyempre, diretso sa'yo eh. Oo. Diba? Alam mo, training kasi yan, Dre. Saan? Training saan? Kung halimbawang makidnap ka, di ba? Grabe ka naman. Diba, training na para safe ang mga estudyante. Ito naman, wala naman po sana may makidnap. Ikaw talaga. Naka-wood, pero di ba? At least. Balutin ka ng sako. Safe Ano ba kayo. naman yun? At yan po, mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga